program sa high-level online solution. In today's video, pag-aaralan natin kung paano natin ilipat yung domain natin from Hostinger to Cloudflare. First thing first, search lang natin yung Cloudflare. Anon. Tapos, dito, Cloudflare. Google search. Ayan. Tapos, mag-sign up ka lang kung wala ka pang account. So, sa sign up, mayroong mga subscription dito na pagpipilian. So, ang ginagawa ko lang din, para malipat siya, dito lang ako sa free plan. Pero dahil tapos na ako dyan, may account na ako dito sa Cloudflare, gagawin natin is maglalagin lang ako. Yun, makikita nyo yung login. Yung mga nandito na mga naka-register. So, ngayon, ang gagawin natin is, pupunta naman tayo sa Hostinger. Ayun, mag-sign in lang din tayo. Dito. So, hahanapin lang natin yung domains na gusto nating ilipat. Para makita mo yung mga domains na naka-record dito. Dito ka sa left side, dito sa may domain portfolio. Click mo. Lahat ng domain na binili ko dito sa Hostinger, andito siya. So, ang gagawin natin ngayon is itong michellepogoy.net. Ililipat natin papuntang Cloudflare. Para malipat natin yan, i-click natin tong Manage. Dito sa Manage, pupunta tayo dito sa left side bar. Dito sa, click natin yung DNS name server. Change tayo ng name server. Ang gagamitin natin, kasi ito siya naka-parking dito sa Hostinger. Ang gagawin natin, kunin natin yung name server ng Cloudflare, tapos papalitan natin to siya. So, babalik tayo dito sa Cloudflare, and then, i-register natin yung domain natin. Website, and then, add domain dito sa gitna. Dito is website, click website, and then, add domain. So, click mo lang yan, yung domain natin. So, ito siya. And then, dito, naman siya. Quick scan for DNS, recommended siya. And then, pwede ka mag-manual, mag-enter ng DNS record. O, pwede mo ring i-upload yung mga naka-file na DNS song file. So, ang gagawin ko lang is i-continue lang natin to. So, continue. Dito sa subscription, pipiliin ko yung free. So, click mo lang yung free. Continue pa rin. Ayan. So, andito ngayon yung michellepogoy.net, pero nakapending pa siya kasi hindi pa natin napalitan yung name server. Nag-running siya. So, ayun. Ito yung mga DNS record ng michellepogoy.net. Papalitan natin yung name server doon sa So, para mapalitan natin yun, i-click lang natin to continue. Your assigned Cloudflare name server. So, yung una, yun ding una natin i-copy. So, click copy ka lang and then pupunta ka ulit sa Hostinger. Punta lang tayo sa Hostinger. Click change name server. And then change name server. Dito, sa 1 and 2 natin siya papalitan. So, ito, delete lang natin and then i-paste natin yung galing sa Cloudflare. Gagawin naman natin doon sa pangalawa. Kopyahin lang din natin ulit. Tapos, i-paste din natin dito ulit. Delete tong lumang tapos i-paste natin. Tapos, click save ka lang. Ganun. So, ito na siya. Name server, change. So, nalipat na yung name server doon sa Cloudflare. So, close lang natin yan. Mas babalik tayo dito sa
Cloudflare. So, continue lang tayo. And then dito, get started ka na. Tapos may pagpipilian tayo kung gusto mong naka-automatic yung HTTPS. Kunwari, magsulat ka lang Michelle Pugoy, michellepugoy.net, yung mga ganon. Mag-automatic na siya. Kunwari ganyan, michellepugoy.com. Mayroon na siyang makikita mo dyan na HTTPS pag ikopya mo yung ano niya. Yan o. Kahit hindi ka na mag-type ng HTTPS, yun, makikita mo na siya agad. Click save. And then dito, di ko na rin inano, always use HTTPS, redirect all requests. So, HTTP to HTTPS, supply to lang. I-save ko na lang siya. And then, click ko finish. Automatic siya, naka-on yung HTTPS. Tapos, always use HTTPS. Enough po para kahit hindi ko siya i-type, lalabas pa rin yung website ko. So, click lang natin yung finish. And then, finish na siya, pero naka-pending name server pa to. Click lang natin yung medyo mga ilang minutes din siya bago ma-receive natin sa email natin yung confirmation na active na siya dito sa loob ng Cloudflare. Ngayon pupunta tayo sa inbox. Check natin. So, every time na may gagawin ka, maglalagay ka ng, kunwari gumagawa ka ng website, tapos itong michellepugoy.net gagawa ka ng sub-account, dito mo lang siya papalitan. Click mo lang yung DNS record niya, tapos mag-add record ka lang din dito. So, dito ka na, hindi ka na pupunta ng hostinger. Nandito na yung domain mo sa Cloudflare. Ganito, check lang natin din. So, andito na yung confirmation. Cloudflare. Ayan. Status active. So, pwede na natin siyang gamitin sa mga paggawa ng website at ano. Pero kailangan pa rin natin yung hosting doon sa domain natin para magiging live yung website na gagawin natin. If you enjoyed this tutorial, don't forget to subscribe and ring the bell for more updates. Kita-kits sa next video. Thanks for watching!